Last rest day sa dormitory, lilipat na kasi. Hi dear! Ohayo gozaimasu! Sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, maglilimang taon na. Alas 9 ng umaga ako gumising sa araw na to. At ito ang huling beses na dito ako mag-rest day sa dormitory na tinitirhan ko ngayon. Malapit na kasi kaming lumipat sa ibang apartment. Naalala ko, September 2021 ako lumipat dito sa dormitory. 3 taon na rin pala ang mabilis na lumipas at sa mga panahong yon, napamahal na rin ako dito sa dormitory na tinitirhan ko. At kahit marami kami ritong nakatira, maayos at maganda naman itong aming tinitirhan. Pero dahil may mga bagong paparating na mga trainees na bagong hired yung aming company, kailangan na rin naming lumipat ng bahay. Nung una nga, parang ayaw ko pang umalis dito sa dorm, ayaw kong lumipat sa ibang tirahan. Malapit lang kasi to sa train station, very convenient. Halos wala pang 5 minuto ay nakakarating na kami sa train station kapag papasok kami sa trabaho. Pero sa kabilang banda, excited na rin akong ma-experience yung privacy, yung magkaroon ng sariling kwarto. Dito kasi sa dorm, 6 kami na magkakasama sa room kaya minsan nahihirapan akong gumawa ng video. Kailangan din nating bigyan ng konsiderasyon ang mga kasama natin sa kwarto. Pagkatapos ko nga magsalang ng mga labahin at magsipilyo at hilamos, bumaba na ako sa kusina para maghanda ng almusal. Halos ganito lang din naman talaga palagi ang nagiging routine ko sa umaga kapag rest day. Bago ako bumaba sa kusina para kumain, nagsasalang muna ako ng labahin. Para habang kumakain, yung mga labahin umaandar din. At habang kumakain ako, naisip ko napakabilis lumipas ng panahon, yung 3 taon tapos na pala agad yun. Pagkatapos kong kumain ay dumiretso na agad ako sa sampayan, tapos na yung aking labahin. Baka nagtataka ka, magli5 taon na akong trainee dito sa Japan pero 3 taon pa lang ako nakatira dito sa dorm. Dati kasi sa Tokyo ako nagtatrabaho, 1 taon akong nagtrabaho doon at pagkatapos nalipat naman ako sa ibang company, 1 taon din, sa isdaan naman. Pagkatapos ko magsampay ng mga nilabhan ko ay dumiretso na ulit agad ako sa kwarto at inayos ko na tong mga iba kong gamit na kailangan kong i-box. Medyo marami-rami din ang mga gamit na naipon ko sa loob ng 3 taon dito sa dorm. Kaya naman, ngayon pa lang, inasikaso ko na yung mga iba kong gamit na kailangan kong ilagay sa malaking box. Kapag trainee ka dito sa Japan, hindi mo mamamalayan, napakarami na pala ng mga gamit na naipon mo ng paunti-unti. Paunti-unti lang yun pero kung suki ka sa Second Street or Book Off, naku magugulat ka na lang, ang dami mo na palang gamit na naipon. Isa pa naman sa mga nakakapagod na gawin ay ang paglilipat ng bahay. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit ko at makapaglinis sa kwarto ay naligo na rin ako. Lalabas din kasi ako ngayong araw. Lalabas ako kasi may kikitain akong isang kaibigan. Meron din kasi kaming kaibigang pauwi ngayon sa Pilipinas, kaya naman nagdesisyon kaming sumama sa paghatid sa airport. Dito na nga kami nagkita ni Shane sa train station at malapit lang din naman dito yung Kansai Airport. Sakto naman rest day ko ngayon kaya makakasama rin ako sa paghatid sa airport. Malaking bagay din na yung tinitirhan namin dorm ay malapit lang din sa Kansai Airport dito sa Osaka. Medyo maaga pa nga nung dumating kami sa Kansai Airport pero napakaraming tao. Syempre, maganda yung Kansai Airport dito sa Osaka, very accessible. After nga namin maghanap pa ng ilang minuto ay nagkita-kita na rin kami. Meron din pala kaming mga ibang kasama galing sa ibang kaisya. Kumain muna kami at nagmerienda at nilibre kami nung kasama naming Hapon. At nung ihahatid na nga namin si Ate G para mag-boarding, may mga nakasabay kaming atleta dito sa elevator. Mga volleyball player daw sila galing sa Australia. Nakakatuwa yung mga kabataang ito dahil pagpasok nila sa elevator, napaka-friendly. Sila pa nga yung unang bumate tapos tinanong nila kami, "Are you from the Philippines?" Ang galing lang kasi alam nila kung saan kaming bansa nang galing. Bakit kaya? Siguro dahil very approachable din kami. At habang umaandar ang elevator, naku, nakikipagbiruan pa nga sila sa amin. Hindi ko alam, ako lang ba, ang sarap sa pakiramdam kapag nandito ako sa airport. Feeling ko kasi ako'y uuwi din ng Pilipinas kapag ganitong naghahatid ako ng mga kasama or kaibigan. Ang sarap nga naman talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo yung mga taong nagyayakapan, nagpapaalaman sa isa't isa. Parang ang dami lang pagmamahal na nakikita dito sa airport. Alam mo yon? Wala iba talaga sa feeling kapag pauwi ng Pilipinas. Parang kapag kahit naghahatid ka lang, ikaw ay pauwi din. Kasi 'di ba, aminin naman talaga natin, isa sa mga nilulook forward nating mga OFW ay ang pag-uwi sa Pilipinas. Ewan ko ba naman talaga sa ating mga OFW. Aalis-alis tayo sa Pilipinas para mag-ipon ng pang-uwi sa Pilipinas, 'di ba? Well, ganun talaga. Kung saan mas may magandang opportunity, dun muna tayo pansamantala. Ayun, nakauwi na ako ng bahay. Medyo late na rin, kaya papasok na ako sa kwarto. Hindi na rin ako nag-dinner dahil yung kinain namin sa airport, busog pa ako. Isa na namang maghapon ang lumipas. Pagkatapos kong mag-toothbrush at mag-freshen up ay humiga na rin ako. Masasabi kong naging productive naman ang rest day ko ngayon. At the end of the day, kahit ano man ang gawin natin kapag rest day, ang importante nakapagpahinga tayo kahit papano mula sa nakakapagod na trabaho. Kaya naman, kapag rest day ay sulitin na natin ang pahinga dahil pagkatapos ng isang araw, sasabak na naman tayo sa giyera. Good night na dear kung nakarating ka dito. Maraming salamat sa panonood.